Kung isa kayo sa mga nagbabalak bumili ng 400cc na motor, pero nagdadalawang isip sa dami ng option sa market like KTM RC390, KTM Duke 390, CF Moto 400 GT, CF Moto 450 SR, NK400, or kagaya kayo na subscriber natin na nagbabalak bumili ng Kawasaki Ninja 400 na 2023 model at gustong malaman kung ano bang mga nagiging issue ng Ninja 400, panoorin nyo to. So yun guys, kamusta na nga ba ang ating Kawasaki Ninja 400 2023 model ngayong 6 months na siya? Ano na nga ba na-experience natin sa kanyang engine? Meron na bang kalampag? Meron bang kalansing? Or kung anong unusual sounds ngayong 6 months na siya? So yun, alamin natin. Ang current todo niya ay 2,727 na. So to answer the question guys, wala pa naman akong na-experience na kahit anong unusual sounds, issue, kalampag, kalanseng, or kahit anumang issue dito sa aking Kawasaki Ninja 400 na 2023 model. Siguro wala ka naman siguro magiging issue sa engine mo or sa kahit anong motor mo kapag inaalagaan mo talaga ng tama, lalo na sa langis. So habang sinushoot ko tong video na to, may dalawang batang nag-approach sa akin at yun, nagpa-subscribe na rin ako sa kanilang dalawa. Baka pwede magpa-subscribe sa inyo, boss? Salamat, boss. Magawa ko video eh. Okay lang? Ako, matik yan. Baka may mga tropa kayo, oh, sobra. Sinash tapos yan. Oh. Pwede pa ba? Dito yung kagaya ng sobrang maingay ah. Hindi, sige, okay lang. Hindi yan. Naka-neutral yan. No? At ayun, nagkakwentuhan kami ng mga batang to tungkol sa mga ibang mga vloggers at kung ano-anong mga bagay, at unfortunately inabot kami ng ulan. So yun guys, pasensya na kayo kung medyo nag-transition yung video natin dahil inabot kami ng ulan, pero ituloy na natin guys. Siguro guys, wala naman magiging issue yung makina natin or yung engine natin as long as napapalitan natin ng maayos yung langis niya sa tamang kilometers. Isa pa, kada may brand new akong motor na nakukuha, sinusunod ko talaga yung break-in period na tinatawag. Pero hindi mawawala sa group guys yung mga tito or yung mga otits natin na nagsasabi na habang brand new yung motor natin is ibiyahin natin ng malayo at isagad natin yung throttle ng walang humpay. Yun ang sinasabi nila kapag brand new yung motor natin kasi pasok pa daw sa warranty. At kung magkakaroon man ng sira or lagitek, kalampag after ng break-in is pwede mo pang isole. Hindi naman ako against doon or nare-respeto ko naman yung definition nila sa break-in period. Pero ako kasi guys, sinusunod ko talaga kung ano yung nakasulat sa manual. Nung brand new sa akin itong motor na to, from 0 kilometers to 200 kilometers, sinunod ko talaga. Hanggang 4K RPM lang ako at pagkatapos noon 6,000 RPM at from 350 kilometers pataas or hanggang 1,000, so medyo lagpas 6,000 kilometers na ako. Syempre kapag ka lagpas 1,000 kilometers ka na, pwede mo na isagad. May rason kasi ako guys kung bakit sinusunod ko talaga yung break-in period ng isang motor, lalo na kapag brand new siya. Kasi naka-experience na ako noon nung nagkaroon ako ng Raider 150 na carb. So nag-break-in noon, kaming dalawa ng tito ko. Siya yung driver nung time na yon. Binrake-in namin sa Batangas since malayuan. At ang ginawa niya is talagang red line kung red line talaga bawat gear. So nung natapos na kami guys, siguro mga ilang linggo lang nakalipas guys nung nagmumotor na ako or yung ginagamit ko na yung Raider 150 ko, is parang wala nang response yung throttle niya kapag mga mababagal na. Feeling mo guys, kapag nandito ka sa 1/4 ng throttle or sa half ng throttle, para siyang hangin. Walang kalakas-lakas, walang kahatak-hatak. Kailangan or nararamdaman mo lang yung hatak niya kapag medyo nasasagad na yung throttle.
So, possible na may magsasabi sa inyo guys na ganun talaga yung Raider, naghahanap ng mabilis na takbo. Uunahan ko na kayo guys, mali yung iniisip nyo dahil nung nagkaroon ako ng Raider 150 na FI at R15 version 3, hindi ko na-experience yun kasi inayos ko talaga yung pagbe-braking ng motor na yun habang brand new sila. Kasi imagine, sobrang brand new ng makina, yung mga parts niya sa loob bagong bago, tapos ilalagay nyo sa red line habang nagpapatakbo kayo bawat gear. So ang tendency niyan guys is nababanat yung mga parts niyan sa loob na hindi naman dapat. Kasi imagine guys, parang virgin yan guys, like a virgin. tapos sasagarin nyo kagad ng sasagarin. So anong mangyayari dyan kapag ganyan, di ba? Nakakita ko ng mga ganyan sa groups guys na bago pala yung motor nila is sobrang kumakalansing na at kumakalampag. Hindi ko lang sure kung anong ginawa nila, kung sinunod nila yung braking period or ewan ko. Pero sa akin kasi guys, never ko na experience yan sa brand new na motor. So wala namang masama guys kung hihintayin nyo matapos yung braking period bago nyo ihataw ng ihataw, diba? So guys, di ako eksperto, di rin ako mekaniko. Nagbabalak pa lang ako mag-aral, magmekaniko. Pero parang ganito lang kasi yung logic nun, or ganito lang yung common sense ko doon kung bakit kailangan natin gawin yon. Kasi kapag naka 4,000 RPM ka from 0 to 200 kilometers is parang 1/4 lang yung throttle mo nun. Yun lang yung limit mo. Then kapag kalagpas nun, 6,000 RPM, which is almost half na ng throttle mo. At kapag nakalagpas ka na sa 350 kilometers at papunta ka na sa 1,000 kilometers, pwede ka na lumagpas sa 6,000 na RPM, which is lagpas kalahati na siya. At kapag nakalagpas ka na sa 1,000 kilometers, pwede mo na isagad yung throttle mo bawat gear. So parang ang pinaka logic lang dun guys is bawat gear mo kailangan na hasa mo na yung 1/4 ng throttle, half ng throttle at full throttle. Para nang sa gayon guys, bawat gear nyo sobrang responsive ng throttle nyo guys, mapa 1/4, half at full throttle. So again guys, yun lang naman yung perspective ko, yun lang naman yung opinion ko. Wala namang masama kung gagawin natin, at kung gusto mo naman ihataw guys, wala din namang problema, nasa sa inyo pa rin yan. Pero kasi ako guys, hinintay ko talaga mag 1,000 kilometers bago ko isagad yung throttle. So when it comes naman guys sa physical appearance ng motor guys, maski dito guys or dito sa side mirror guys, magkabilaan, wala kayong makikitang gasgas dyan guys. Syempre kapag sumisingit tayo sa mga traffic guys, di naman natin maiwasan na sumayad tayo dito, di ba? Pero sa akin kasi guys, sobrang gamay ko, wala akong nagiging kahit anong issue dito sa gilid-gilid niya. Kahit na wala akong slider guys, di ko siya naitutumba. So yun guys, alagang-alaga, pati kadena niya sobrang ganda. Ang gamit ko lang is yung Kobe na chain cleaner, okay na yun. Dito guys, wala talaga may kitang kahit anong gasgas dyan. Yan, sobrang smooth. So yun guys, quick video lang, share ko lang experience ko dito sa aking Kawasaki Ninja 400. Nakikita nyo naman, parang brand new pa rin. Yung makina niya, okay na okay pa rin. Sa performance guys, wala pa rin talaga ako masasabi sa kanya. Bawat gear, sobrang lakas ng hatak niya. Talagang ililipad ka rin talaga niya. When it comes dun sa physical appearance ng motor, sobrang kinis pa rin. Kung ibebenta ko to guys, sobrang malaki pa rin talaga yung value. Tsaka di ko rin talaga siya ginagamit pang daily ride guys. Pero na lang guys kapag malilate na talaga ginagamit namin. So yun guys, yun lang naman yung video natin ngayon, at maraming salamat sa panonood nyo. Dati guys, nangangarap lang din talaga ako magkaroon ng 400cc ng motor or inline 4 na motor. Yan, pangarap natin yan. Kahit yung ZX25R, pangarap din natin yan. So that's it guys, maraming salamat sa panonood nyo. At kung isa kayo sa mga nagbabalak din bumili ng 400cc na motor, hindi nyo kalimutan mag-like at mag-comment. Syempre mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat ulit sa panonood guys. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. So ayun, kita-kita tayo sa next vlog. Kabang-abang yan. Sobrang mag-enjoy ako sa next vlog natin guys, dahil ibang motor yung gagamitin natin. Isa sa mga pangarap nating motor. So abangan nyo guys. Maraming salamat ulit.